Issue number 1, nagdodroga ka ba o hindi? Issue number 2, ikaw ba ang nagpapatakbo ng Pilipinas o hindi? Kasi binoto ka ng taong bayan, 31 million votes, pero ang nagpapatakbo, ang mga tao na hindi naman binoto ng tao. Ni Speaker, ano yun? 200,000. First Lady, na isang boto, wala eh. So why can they order around people? Yang mga issue pong tinatanong ni Kapitan Dado Enrique kay Pangulong BBM ay katanungan din ng maraming Pilipino at katanungan ko rin. Una, Pangulong BBM, nagdudupang ka ba o hindi? Pakisagot lang po. Pangalawa, ikaw ba ang nagpapatakbo sa bansa o si First Lady Lisa? Magpatuloy tayo. Pakinggan natin ngayon na ang mga payo ni Kapitan Dado Enrique kay Pangulong BBM at ang iba pang issue kung bakit siya gumawa ng manifesto ng withdrawal of support kay Pangulong BBM. Ang advice ko lang, huwag mo sabing mayabang ako. Hindi ako mayabang. Meron lang akong paninindigan. Alam ko yung tama't mali. At nasasabi ko ngayon, mali ka. Tatakbo-takbo ka, 31 million boto mo, hindi ka magpatakbo ng bansa. Tapos nun, may mga issue sa'yo, hindi mo sagutin. Ano kang klase? Sinasabi ko nga huwag niyong sasagutin ang taong bayan ng puwersa. Huwag niyong sasagutin ang taong bayan na mayabang pa kayo. Magpakumbaba kayo. Nasaan na ba tayo ngayon? Ano ba tayo? Dictatorship? Ha? BBM? Dictatorship na ba tayo? Alam ko yung tatay mo, dictatorship. Pero ikaw, di ka pa nagsasabi na martial law. Pero parang martial law na. Ano tayo? Democracy, majority wins. Kaya ka nga nabotohan ng 31 million. Ang mali mo, ginamit mo si Inday Sara para magkaroon ka ng 31 million. 32 million yung ali eh. 32 million. Ako, naniwala ako sa hugot mo. Sama-sama tayong babangon muli. Unity team. O, naniwala ako doon. Tapos, ang nakakaasar, naasar ako, yun, ang isasagot mo sa bumoto sa'yo, no? Ngayon, may kasama ako, na 15,000. May kasama ako. Wag nyo kaming tatakutin. At pagka kami tinakot, lalong dadami yan. Nakikita ng tao eh. Ang mas maganda, suklian na lang ninyo ng tamang gawa. Sagutin ninyo yung mga issues ng tao. Issue number 1, nagdodroga ka ba o hindi? Sa akin, number 1 na ngayon yung issue na yon. Nagdodroga ka ba o hindi? Eh di magpa-drug test ka. Sabihin mo sa Pilipinas, mga mahal kong Pilipino. Maraming nagsasabi na ako ay nasa narcolist. Maraming nagsasabi na meron pang may pulboronic video. Lahat yan ay pinapasinungalingan ko. Lahat yan ay fake news. Lahat yan ay hindi totoo. Kasi hindi ako nagdodroga. Hindi ako sumisinghot ng cocaine. Tapos sabay, magpapadrug test ako na yung walang daya. Diba? Oh, kasimple, diba? Ba't hanggang ngayon wala kasagot? Because issue talaga yon sa isang presidente ng Pilipinas. Kahit sinong country, kahit anong country na magdodroga, hindi pwede. Hindi pwede. Kasi nakasalalay yung future ng bansa. Now, you should understand, BBM, you should understand the concern of the people. Ang concern namin, pamilya namin, future ng bansa. Hindi pwede tayong magtuloy-tuloy ka na ganyan na naka-question mark kung ikaw nagdodroga o hindi. No? Kaya, ang iniisip ngayon ng tao, parang totoo eh. Yung fake news, parang nagiging true news, no? Kasi, ba't wala pa kayong sagot hanggang ngayon? Wala pa sagot eh. So, sagutin nyo, harapin nyo yung issue number 1, no? Issue number 2. Yung, ikaw ba ang nagpapatakbo ng Pilipinas o hindi? Kasi, kunyari, naggaganong ka, busy ka, tamad ka, yun yung mga ini-issue sa'yo eh. Tamad ka, pinapaubaya mo sa ibang tao. Kay FL, First Lady, o kaya sa pinsan mo, kay Speaker. Tamba.
Kita mo yung wala nang ano yung mga tao sa kanya, walang respeto, tambalolong, tambaloslos, no, di ba? Yun ang tawag sa, pati ikaw nadadamay eh. Because hindi ka visible, hindi ka nagsasalita, hindi mo kausapin yung tao na siyang bumoto sa iyo. Yun yung problema mo eh. Ginamit mo taong bayan. Yun yung mali mo. Anyari sa iyo, hindi ka, ang bait-bait ng aura mo eh, ang bait-bait. Kaya ka binoto, lovable, parang kuting na matinong-matino. Pero ano nangyari sa iyo? Ako happy ako, binoto ka ng pamilya kasi bilib na bilib ako sa tatay mo. 4 na beses ko nakamayan yung tatay mo. Alam ko na tumira ka sa PMA, 1 linggo, nakihalubilo ka sa mga kadete. Kaya alam mo ang buhay ng isang PMAer. Kahit 1 linggo lang, sa barracks. Tapos nun, nag-ranger ka pa, na walang test mission. So alam mo, nag-marines ka pa, nag-official ka pa. With all the training, dapat naintindihan mo yung hinanaing ng sundalo. Yun dapat, hindi yung wala kang sagot eh. Nagagalit yung mga PMAer sa iyo kasi nga hinayaan mo sila Shelly, sila Doc Lorraine na tinrato ng ganon, yung SMNI na nandun nakapalabas si Tatay Digong. Hinayaan mo eh. Tapos tinitira yung Vice President mo na niligawan yung maging Vice President, tapos nun binigyan mo ng ng perang gagastusin bago tamimik ka nung tinitira siya at gusto pa siyang i-impeach. Tapos malalaman ng taong bayan na wala kang say, tahimik ka, ganun ka dun sa Resolution number 10. Yung pala, kasama ka pala doon sa 15 Congress na sumang-ayon sa pag-approval nung Resolution number 10. Kasama mo sila Miriam, General Lacson, lahat kayo magkakasama dun eh. So, ano yun? Sana ayusin na natin. Presidente ka eh, di ba? Binoto ka ng taong bayan, 31 million votes, pero ang nagpapatakbo, ang mga tao na hindi naman binoto ng tao. Ni Speaker, 200,000. First Lady, na 1 boto, wala eh. So why can they order around people? Tan mo. Tapos may balita pa nang babatok ng general. Kung ako batukan yan, sapakin ko eh. Sampalin ko kahit First Lady. Mali yun. Tapos arrogante kayo. Mali kayo. You do not treat officers like that. You do not treat General Macanas like that. General yung tao eh. May pinagdaanan yan. Malaking pinagdaanan sa buhay niyan. He gave up 30 plus, 34, 37 years of his life. Ako 16 lang eh. Kasi hindi ako ganun kasipsip sa gobyerno ba. Yung baw na baw. Service. Hindi. Sa akin, pag nakita ko, ayoko na eh. Na mga luko-luko to na sa itas. Ayoko na. Yung pala mang babatikos din ako. You do not do that to an officer because you know why? It shows kung kaya nyo yung gawin sa isang tao na mataas at may pinanggagalingan at merong nagawa sa bansa natin, isipin nyo na lang kung ano iisipin ng mga taong bumoto sa inyo. Pwede nyo silang apihin kahit kailan. Pwede nyo silang apihin. Kung naapin nyo nga yung general kung naapin nyo nga yung matataas di ba? Kung naapin nyo yung mga sekretary, naapin nyo yung mga congressman, etc. Naapin nyo yung kagaya ni Pantag, di ba? So, it shows na kaya nyong apihin ang Pilipino na simple. And that is bad for you. Because nung election, nung campaign period, kamay-kamay pa kayo, ha? Kamay-kamay kayo. We love you. Gaganong-ganong pa kayo. Naku, walang niya. Binudol nyo, Pilipino. Yun yung kaya dating, pangit. That's why, you do not, Mr. BBM, advice lang. As a citizen of the Republic, as somebody na mas
mas siguro naman na nakipaglaban ako sa NPA, kayo hindi no? Kahit papano. Mas mataas ang pinag-aralan ko sa'yo. Now, ang advice ko lang, huwag mo sabing mayabang ako. Hindi ako mayabang. Meron lang akong paninindigan. Alam ko yung tama at mali. At nasasabi ko ngayon, mali ka. Tatakbo-takbo ka, 31 million boto mo, hindi ka magpatakbo ng bansa. Tapos nun, may mga issue sa'yo, hindi mo sagutin. Ano kang klase? Sinasabi ko nga huwag niyong sasagutin ang taong bayan ng puwersa. Yun, magpakumbaba kayo. Para hindi mga Pilipino Magpakumbaba kayo. May problema kayo Kayo may sayad. Kayo yung may problema. Taong bayan, wala kaming walang diferensya kami. Tapos kung ano papadala ninyong mga troll at saka mga hinayupak yun ang pinapakita niyo ugali ninyo ngayon, binibigyan kayo ng pagkakataon. Anong ginagawa niyo? Wala ang akin, advice. Kausapin mo si speaker, pinsan mo, kausapin mo. Sabi mo mag-resign siya. Because the destabilization is coming from where? Taong bayan? Sa akin? Kay Makanas? Kay doon sa abroad? Kay Kay Maharlika? O kay SAS? O kay Attorney Trix? O kung kanino man? Sa mga Duterte? Hindi. Sa inyo, Congress. Sa Congress. Sa pinsan mo. Sila nagde-destabilize. Sino bang may issue rito? Nananahimik kami. Nagrereklamo kami, mataas ang bigas. Nagrereklamo kami, mataas ang sibuyas. Mataas lahat, mataas. Tapos makakarinig kami yung pera, liquidation by ek-ek, walang resibo. Yun, hindi pa, bingi ba kayo? Hindi nyo ba nadidinig ang tao? Senate, Congress, sagutin nyo yun. Ang dami yung mga salag-salag na ganyan, ang dami nyo yung mga nire-railroad yung issue Ang issue, isang issue, liquidation by certification. Ilang taon na yan? 2011 pa. Ano na ngayon? 2024. No? Noong 2011, inadapt nyo the existing system, which means it dates back further. Na ang bawat isang senator, ang bawat isang congressman, may sayad, may problema kayo sa pera ng taong bayan. Doon kami nagagalit. Hindi nyo ba naintindihan yon? Hindi nyo naintindihan? Dapat, ang style dyan, magpakumbaba na lang kayo. Pero doon na muna ako kay BBM. Usapin mo yung kapatid mo, yung pinsan mo. Usapin mo yung pinsan mo. Wag mo na siyang suportahan bilang speaker at sabihin mo, you will support an initiative na tanggalin siya as Speaker of the House. Advice lang. Brotherly advice lang sa'yo. I'm trying to save you. No? I'm trying to save you. Kasi pagka hindi, you really will go down. Hinahayaan mo Hinahayaan mo. Sabihan mo yung asawa mo, wag ka munang makialam. Dear, honey, darling, sweetheart, wag ka muna makikialam. Mamalasing ka sa akin. Wag ka muna makialam. Alam ko, under ako sa'yo. Pero this time, wag ka muna makialam. Tigre muna ako. Hindi ako kuting. Binoto ako ng taong bayan and it is my duty and responsibility. So, yung drugs, deny mo as far as you want. Magpa-drug test ka. Para mawala yung issue, di ba? Kung meron talagang video, yari, good luck. Good luck. Kaya nga, ang isa pa you pull off a Gloria Arroyo. I am sorry. Noon, meron akong bisyo, naggaganyan ako kasi na-depress ako Pero nung na-presidente na ako, hindi na. Diba? Maintindihan ka ng tao In my moment of weakness, people of the Philippines, in my moment of weakness, nung ako'y nagkaroon ng reklamo sa COMELEC, nung natalo ko, sinasabing natalo ko as BP, gumanon ako. Noon yun. Pero ngayon presidente na ako, hindi na.
talagang incompetent lang ako. Incompetent lang ako na wala ako lagi. Nasaan ang Pangulo? Yung ganun ba? Ay, nako. Bakit ba tayo napasok dito sa langya na to? Ano ba nangyari? Binoto ka rin namin. Pare-pares tayo na budol. Pare-pares tayo na budol. Animal, ano ba? Wala di mo mapagkakaila yung nangyayari. Kaya tawanan mo. Okay. Nag-iisa lang ako. Yan ang destabilization plot. Nag-iisa. Paano ka magde-destabilize ng gobyerno Paano ka sinasabing pilit na ano yan? Anong crime? Sedition. Sedition. Paano ka walang yan. Kalokohan So, ito, parang 15,000. May mga ganon, darabas. Yung nasa change.org, mga 12,700, no? So, ganon. Tapos may kay Johnny Macanas, merong mga 1,000. So, ang counting ko, nag-start na ako sa 15,001. Doon, yung akin, 15,001. So, yung kay Johnny, tsaka yung sa Macanas, at tsaka yung sa change.org, ano na yan? So, rounded off 15. I was thinking, start off with 20,001. But, mabagal, pero okay lang. We have all the time in the world. BBM has to prove himself for the next how many years? 4 years. Hanggang 2020 siya, mandate niya, di ba? 31 million. Bumoboto pa lang 15 mil. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kung ang tao, walang pakialam, walang boboto sa manifesto. There's no need to take down my Facebook account because how can the existing government be worried when people like me na nagsasabi na, ito yung akin, yung pananaw ko, tingin ko, yung hindi ka na fit na presidente. Kahit ipagsigawan ko yun, 31 million yung boto niya. No? So, dapat, ang daming ganito. Kunyari, isang ganito 200, 200, 300, ilan yung ganito na. So, wala, bago umabot ng milyon yan sawan-sawa na ako. Kaya it has to be something, mamaya sabihin ko kung paano na lang, ayoko na napupuyat ako napupuyat ako. You have to help, no? You have to help. Kayo, kung gusto niyo ng seryosohan, okay lang. Pero, may effect May effect. Withdrawal of support. Di ba? There's nothing wrong about that. Kasi exercise of our freedom of expression. Hindi ka violente, hindi ka namamaril, hindi ka nananakot. Yung gustong pumirma. Ang problema, itong administration sumasagot ng pananakot. Yan ang problema. Which means, tama yung nakalagay doon sa manifesto, oppressive. Tapos, nagsusuppress ng katotohanan, nagsusuppress ng rights ng tao, nagsusuppress ng freedom of expression. So, tama, yun nakalagay doon sa manifesto. Administration, i-call off nyo na yung mga troll ninyo na bayaran at mga vlogger na bayaran kasi sayang yung pera ng taong bayan. Alam ko naman yun ang ginagamit nyo Mas maganda yung mga troll na yan at saka yung mga tao na yan, either sinabi ko maggawa kayo ng sarili nyo ring manifesto, wala tayong pakialaman. Kami nananahimik kami, huwag yung pakialaman yung manifesto namin. Ngayon, kung hindi kami magkaroon ng pirma na milyon-milyon, o dita ang saya ninyo hanggang 2028 si BBM, di ba?